Tignan nyo yung ganda dito mga tropang gala. Ito yung kabilang side. Naputol. So hindi ko makakabit yung yung camera ko sa unahan. So papunta na tayo ng highest point. Update ko na lang kayo pagka nandoon na tayo. Dahil ito, nasa Baguio pa tayo. Palabas pa lang. Diyan lang kayo. Ang pagharap sa isang hamon ay hindi sukatan ng tunay na lakas. Ito ay nasusukat sa iyong determinasyon na magpatuloy kahit wala ka na ibubuga. Ang sarap sa pakiramdam na natapos mo ang isang bagay na hindi ka nagdalawang isip gawin. Samahan niyo ako! Let's conquer the Philippines! Woo! Mga tropang gala, highest point. So after nito, next checkpoint tayo Alaminos, Pangasinan, tapos Subic, Zambales. Tapos pagkatapos nun, tapos na yung North Luzon Loop natin for Philippine Loop. Tapos after mga 2 weeks or 3 weeks, sisimulan ko na yung Visayas, Mindanao. A few moments later. Papunta na tayo ng Alaminos, Pangasinan. Nabali ito dito dapat natin ilalagay yung camera So yan, sa side mirror nyo muna ako tignan. So shoutout dun sa mga na-meet ko dyan sa highest point or second highest point. Kina madam, hindi ko na nakuha yung pangalan nyo. Shoutout sa inyong tatlo. Saka kay shoutout din kay Kuya John Puruntong. So Alaminos, Pangasinan na tayo. Sana naririnig nyo ako, sumisigaw na lang ako. Hindi ko na kinabit yung mic. So update na lang tayo pagka nandoon na. Let's go! Tignan nyo yung ganda dito mga tropang gala. Ito yung kabilang side. So ito na mga tropang gala, nakuwi na tayo sa bahay. So natapos na natin yung North Luzon Loop natin. But unfortunately nalaglag yung tank bag ko. Ang dami niyan laman, mga extra batteries na itong action camera ko. Tapos pati yung shades na pinamana sa akin ni AirPods, yung relo ko, yung wallet ko, susi ng bahay. Ang dami importanteng bagay. So nung papunta ako ng Alaminos, Pangasinan at saka Subic, Zambales para mag-checkpoint, hindi ko na na-videohan kasi nag-uulan din nun. Lobat na rin tong camera ko. So gaya nga ng sabi ko, nawala yung extra batteries. So isang battery lang yung gamit ko. Ang daming kamalasan nangyari sa akin nun, no? So nung una, akala ko yung bag ko lang nawawala. Pagdating ko ng Pangasinan, nung magpapagas na ako, doon ko lang nalaman na kasama pala yung wallet ko doon sa bag na nalaglag. Pati yung susi ng bahay.
First time kong ginawa yon, kadalasan yung wallet ko nasa pants ko at saka yung susi ko sa bahay nakasabit lang sa sa pantalon ko. Ang nangyari kasi, sobrang pagod ko at saka kulang din yung tulog. Nung paggising ko, parang nagmamadali na ako para maaga nga makatapos. So kakamadali ko, lahat ng gamit ko na nasa lamesa, nilagay ko na lang dun sa tank bag na yon. So kaya nasama yung wallet ko at saka yung susi ng bahay. Nasakto pa na minalas ako. Ay nako, very unfortunate. Pero pasalamat ko pa rin kasi ligtas ako nakauwi. So okay lang sa akin kahit nawala yung mga gamit na yon. Kahit importante sila para sa Philippine loop ko. At least yung kaligtasan naman ang binigay sa akin ni Lord. So yun ang importante. At least nandito pa ako para magpatuloy. May plano pa rin ng Diyos para sa akin. Yung mga material na bagay na papalitan. Yeah, okay na yan. So yan, I'm sure maikli lang yung video na magagawa ko for this episode. Kasi nga dahil sa nangyari. Pero kwento ko na lang din, no. Nung pagdating ko sa Subic, meron akong kinakainan doon na nagsuserve ng masarap na papaitan na mura lang. Meron akong natirang 85 pesos sa bulsa ko. Yan yung pinangkain ko. Yung papaitan 65, kanin 10. So 75 pesos. Na-end ko naman yung riding day ng matiwasay. Yun ang importante. Okay, so yan na lang muna for this video. So if you like this video, please give it a thumbs up, subscribe, and hit that bell icon. So ride safe kayo palagi.